Magandang umaga po sa lahat. Pasensya na po ay hindi po ako makapag-live ngayon, but I already recorded this pag-aaral sa pamamagitan ng pag-upload na lang po, ay kasi medyo parang mahirap na i-ano siya sa live, ilagay siya sa live, pero para sa akin kasi para mas madali for the meantime na mag-upload po ng video patungkol po dun sa aking pangako na by this Sunday, today is Sunday, ang date po ngayon is January 21. Today is Sunday, na gaya ng pinangako ko na sana magla-live ako, but I also promised na pag hindi ako nakapag-live ay i-upload ko na lang po ang video. At ito po ang gusto ko sanang excuse, ang gusto ko sanang i-share sa makakapakinig po ng programang ito or ng upload po na ito, regarding po dun sa aking naipangako. Ito po ay isang tanong, didiretsahin ko na po, hindi ko na masyadong pahabain. Sensya na kayo, medyo parang nasasamid po ako, inuubo ako kasi pagkagagaling ko lang sa ubo ng nakaraang mga araw. So ituloy po natin, tuloy ko po mga kapatid at mga kababayan. Muli magandang umaga po sa inyong lahat, at naway nasa mabuti po kayong mga kalagayan sa oras po na ito ng kung mapapakinggan ninyo ang video po na ito. At salamat po sa Diyos unang-una sa lahat, at sa ating Panginoong Kristo na sa kabila ng marami kong sablay at maraming mga shortcomings sa buhay, ay mayroon pa rin akong opportunity na makapag-share po ng ganitong mga naiintindihan po namin sa banal na kasulatan. Tuloy na po tayo. Ang akin pong gustong ipaglingkod sa inyo sa araw po na ito ay may kinalaman po sa kontradiksyon na inihahain ng maraming pong nagkikriticize sa Bible. At to be specific po, ang tangatalata po natin ay yung Gawa 1:18 at yung Mateo 27:5, patuloy, etc. Prior to the verses and after the verses. Kayo na lang po magbasa sa inyong magbasa din kayo sa inyong mga Bible. Ang issue po dito mga kapatid, kasi kinikriticize nila na doon sa Gawa 18, unahin natin yung pagpapakamatay ni Judas Iscariote. Ang kritisismo po na inihahain o nilalatag ng mga nagkikriticize sa mga ganitong pangyayari ay may contradiction daw yon, na ang sabi nila doon sa Mateo 27:5, basahin natin. Ang gagamitin ko pong Biblia mga kapatid ay Magandang Balita Biblia sa mga oras po na ito. Sana'y kung meron kayong ibang translations, pwede naman yung basahin sa ang dating Biblia sa inyo. But for the meantime, ito po ang gamitin ko kasi hinahanap ko pa yung Bible na diglot nandun sa kabilang bahay. Tatanungin ko pa kung saan napunta yon. So for the meantime, ang available po na kasulatan na nasa harapan ko ay ang Magandang Balita Biblia. So sa Mateo 27:5, basahin ko po muna, no? Sabi dito, pero makikita ninyo sa screen ninyo ay ang dating Biblia, mailagay ko po siya mga kapatid, ang dating Biblia. At the same, pero ang babasahin ko po here in my end is yung Magandang Balita Biblia. Sabi sa Mateo 27:5, tingnan natin kung ano yung nangyari do sa pagkakasulat ni Mateo do sa pangyayaring nangyari kay Judas Iscariote. Basahin ko na yung 5, Sabi rito, ano ang pakialam namin? Bahala ka, sagot nila. Inihagis ni Judas ang mga salaping pilak sa loob ng templo, saka siya umalis at nagbigti. Sa ibang translation ng Tagalog, talagang ginamit na salita sa Tagalog ay nagbigti.
Kung ating ngayon titingnan sa Greek, yung nagbigti, yun po ay apagotio. Ewan ko tama yung pronunciation ko sa Greek, ano? Pero ganun siya, nang ibig sabihin to strangle or hang oneself. Yun, nagbigti. Ang pagbibigti po ay sa pamamagitan ng rope, hang oneself. Yun, alam naman natin yun yung mga ginagawa ng mga nagsusuicide, ang kanilang pagbibigti, ang forma talaga nun may involved na tali. Kaya hang oneself, nagbigti. Yun lang po ang ulat ni Mateo sa kanyang sulat. Ngayon kung pupuntahan natin yung gawa 1:18, tingnan naman natin sa sulat naman ni Lucas sa gawa 1:18, tingnan natin kung anong klaseng pagbibigti yung ginagawa, yung naulat naman ni Lucas. Sabi rito, ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay binili ng isang sukat na lupa. Dito siya bumagsak ng patiwarik. Pumutok ang kanyang tiyan at lumuwa ang bituka. Yan. So sa ulat ni Lucas, it seems like contradiction dun sa ulat ni Mateo. Seems contradiction. Kaya nag-criticize ngayon ang maraming mga kritisismo sa banal na kasulatan na parang meron doong contradiction sa dalawa. Alin ba talaga ang totoo? Nagbigti or nagpatiwarik? Yung nagpatiwarik doon, kung titingnan naman natin siya sa Greek word, yun po ay, ang sabi doon is nakalimutan ko yung, tingnan nyo na lang po sa Greek. Ayan, nang ibig sabihin po fall headlong. Yan, bumagsak siya ng patiwarik. Yan ang tinranslate sa Tagalog, ano? Bumagsak siya ng patiwarik. Yung headlong, ang ibig sabihin po nun sa English, sa dictionary, yun po ang pag bumagsak ka ng patiwarik, ang mauuna talaga is yung ulo. So parang lalabas si Judas, hindi siya nagbigti, kasi kung magbibigti ka, kasi ang common na forma ng pagbibigti ay alam nyo na, di ba? Nakikita natin sa mga movies na napapanood natin, ilalagay nila yung tali dun sa taas, sa kisame, and then lalagay nila yung tali, and then walang mangyayaring babagsakan ng patiwarik. Especially mababa ang iyong babagsakan lang, 'di ba? Pero in case kay Judas, sa kaso po ni Judas, hindi ganoon ang pangyayari. Kaya parang ang lalabas is yun po ay masasabi nating parang contradiction nga. Pero hindi po ganoon. Hindi po. Kung ang ating pag-uusapan, ang ulat po ni Mateo, eksakto. Ang uri ng pagpapakamatay ni Judas ay hang himself. He hang himself. Nagbigti siya sa pamamagitan ng tali. Hanggang dun lang, wala nang masyadong maraming binigay na detalye si Mateo sa kanyang sulat. Samantalang sa sulat ni Lucas, may binigay na kaunting detalye sa pagpapakamatay ni Judas Iscariote. At ang isang detalye na ibinigay niya, bumagsak si Judas Iscariote ng patiwarik, headlong, head first. Ngayon, kung lalagyan natin ng autopsy, or sabi natin iimbestigahan natin yung pagkamatay ni Judas Iscariote, parehas na tama po yun. Parehas na tama. Kung titingnan lang natin, kung pagtutugmain lang natin
yung senaryo, tama si Mateo. Ang klase ng pagpapakamatay na ginawa ni Judas Iscariote ay pagbibigti. Kaya lang sa iba kasi pag sinabing nagbigti, para bang yung walang headlong, walang unang ulo nababagsak ka. Kasi alam nyo, big sabihin ng headlong, ang mauuna talaga pag bumagsak ka, ulo. For example, tumalon ka papunta sa tubig, ang mauuna talaga, headlong eh. Ang karamihan, most common, yung gaya ng mga swimmer, ulo talaga ang inuuna nila pag bumagsak sila. Ganon. Merong ganon. At mayroon namang babagsak ka, hindi naman una. Minsan paang nauuna pag bumagsak ka. But this one is headlong. Parang lalabas, hindi nga siya nagbigti. Which is also true. Which is, kung ating titingnan ang forma ng pagpapakamatay ni Judas, walang contradiction doon. Ang dapat lang alamin natin kung gaano kataas ang binagsakan ni Judas. Kung gaano kataas yung binagsakan. Hindi po kasi mababa yung binagsakan ni Judas Iscariote. Hindi po mababa yun. Mataas yun. Kaya nauna yung ulo niya sa kanyang pagbibigti. Tumalon kasi siya eh. Tumalon siya. Dun sa lugar na kanyang pinagkamatayan or ginawa niyang place of suicidal, yung parang scene of the crime, yung eksena, yung scene of the place, yung place ng kung saan siya nagpakamatay, ang lugar nun mataas yun. Mataas yun. Kaya nga ang ulat ni Lucas, pumutok ang kanyang tiyan at lumuwa ang bituka. O ano ibig sabihin? Sa kanyang pagpapakamatay, mataas yung binagsakan niya. Nilagay niya yung lubid o yung tali sa kanyang lieg. Tumalon siya. Sa pagtalon niya, una ang kanyang ulo. Headlong first. Siyempre, kung nakatali ka, hindi siyempre, mag-i-strain kung yung pagtalon mo, hindi ka didiretso agad dun sa lupa. Hindi. Mahahang ka, mai-strain ka or titigil ka kung gaano kahaba ang tali dun sa pagbabagsakan mo. Ikaw mo mataas yun. Ang nangyari ngayon kay Judas, headlong first, and then kung gaano kahaba yung tali, tumigil siya. Lalabas, magiging yung kanyang position maiiba. Maiiwan sa yung ulo, maiiwan yung sa ulo, maaaring sabihin ninyo, hindi lalabas dapat napugot ang ulo niya. Hindi ganon. Ang ulat ngayon ni Lucas, ang isang possibility nang bumagsak siya ng patiwarik, pumutok ang kanyang tiyan at lumuwa ang bituka. There are two possibilities na nangyari sa kanya. Maaring bumagsak siya sa lupa sa kanyang pagpapakamatay, sa kanyang pagbibigti. Bumagsak sa lupa or na bumuka ang kanyang tiyan at lumuwa ang bituka. So, kahindik-hindik, nagbigti siya pero bumagsak pa rin siya sa lupa, or isang senaryo yon, or nagbigti siya pero na-strain or nahang ang kanyang sarili kung gaano kahaba ang tali, and then maaring busog siya or mahina lang talaga ang kanyang tiyan, maaring sa pagpapakamatay niya, nagkaroon ng dun sa kanyang tiyan. Nagkaroon ng, sabihin na nating, parang, may tawag dun sa medical na ang force na nangyari, hindi dun sa liig
Hindi nangyari. Nangyari ang force ng pagkakahiwa andoon sa bituka. Andoon sa bituka niya. Kasi nga, itong tiyan natin banda, ang nagdudugtong lang naman na ano diyan na, na medyo matibay-tibay yung ating backbone sa yun lang. Hindi katulad pag sa leeg medyo malakas-lakas pa at kaya nga may sa balikat natin medyo may force pa na malakas kaya pag nagbuhat tayo kailangan doon. Pero sa tiyan niya, yung tiyan niya yun pagka hang niya na strain siya, ang tawag ba strain bang tawag doon, yung bang natigil siya kung gaano kahaba ang tali. And then doon sa pagkakabagsak niya kung gaano kahaba ang tali, doon bumulwak ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang mga bituka. Pero kaya hindi pa rin siya contradiction, pagbibigti yung kanyang ginawang pagpapakamatay. Yun lang, pagbibigti. Kaya lang at pwede naman din yun na ikaw pag nagbigti ka, pwede kang mauna ang ulo mo eh. Pag mataas ang babagsakan mo, mauuna talaga ang ulo mo. Or pwede niyang inuna ang ulo niya para nung siya magpakamatay. 'Di ba? Ganun po 'yon sa kanyang pagbibigti. So may possibility nga na ganun ang mga pangyayari, hindi magkokontra. Dinitalye lang ni Lucas na yung kanyang pagbibigti ni Judas Iscariote ay binigyan ng kaunting detalye, patiwarik, bumagsak ng patiwarik, and then lumabas ang kanyang tiyan at bituka, which is possible sa both scenarios na maaring naputol yung tali, bumagsak siya ngayon sa lupa, and then yun, lumuwa ang bituka niya or na-stranded siya dun sa, yun, stranded ang tawag pala dun, na-stranded siya dun sa kung gaano lang kahaba ang tali or hawak-hawak niya yung tali, kaya ang force nandoon sa tiyan niya, pagbagsak niya, kung mahina ang ating puwersa sa ating tiyan, o kaya maaring busog siya, lumuwa ngayon yun. Nawasak yung kanyang tiyan. Dumbas ang kanyang mga bituka. So, ganun po. So, walang kontra, mga kapatid. Kasi ang ibig sabihin ng falling headlong, yung falling doon, sa Greek is genomai, emerge or become a change of condition. A change of motion, a change of movement. So naiba. Pagkaka-stranded niya dun sa gitna, sa pagpapakamatay niya. Sa iba kasi mga talata, merong gitna na nakalagay, in the middle. Merong ganon. Na sa kanyang pagkakahulog, in the middle, yun, dun nangyari ang pagluwa ng bituka kasi ang puwersa napunta dun sa tiyan. Which is sa autopsy, makikita yun man. Ganun ang nangyari sa katawan ni Judas Iscariote. So wala pong contradiction doon, mga kapatid. Yan ang isa pong masasabi namin na walang contradiction sa Gawa 1:18 at Mateo 27:5. Now, puntahan naman natin ngayon ang isa pang kontrobersyal na ini-issue ng mga nagki-criticize ng mga kritiko ng Bible, yung sa kabila sa Mateo 27:7 ang nakalagay po doon. Balikan lang natin ulit. Mateo 27:7 ang sabi doon. Yan, nagkaisa sila na ang salapi ay ibayad sa bukid. Dito ang mababasa natin, ang bumili ng bukid ay yung mga kausap ni Judas Iscariote. Yan. Yun yung mga punong saserdote, mga matatanda ng bayan. Ayan. Yun ang more or less sila yun kung di ako nagkakamali. Basta kayo na lang po magbasa, mga kapatid. Na ang ibig sabihin, hindi si Judas ang bumili nung bukid o nung field. Ang nakalagay dun sa 27:7, nagkaisa sila, marami yon, na ang salapi ay ibayad sa bukid
ng magpapalyok upang gawing libingan ng mga dayuhan. Kaya ang bukid na yun ay tinatawag na bukid ng dugo hanggang sa panahong ito. So, ang bumili sa bukid, hindi si Judas Iscariote. Pero basahin natin ngayon yung Gawa 18. Ang sabi doon, ang kabayaran sa kanyang pagtataksil. Sa ibang mga translation kasi ang nakalagay, this man acquired a field. Ganon ang ibang translation sa Tagalog at sa English. May gano'n parang lumalabas ang bumili nung bukid ay si Judas Iscariote. So parang contradiction nga. Hindi, kung titingnan yun sa Greek niyan mga kapatid, sa original manuscript niya, ang Gawa 1:18, ang nakalagay doon, this. Wala nakalagay na man. Ibig sabihin, magandang translation sa magandang balita ang nakalagay, ang kabayaran sa kanyang pagtataksil. Ganon nila tinranslate, ay binili ng isang sukat na lupa. Dito siya bumagsak ng patiwarik, etc. etc. So, hindi siya contradiction. Walang sinasabi doon na ang bumili si Judas Iscariote. Wala. Kung titingnan nyo yung translation ay yung Greek word, makikita ninyo ang pagkakabuo ng sentence, ganun nga ang ibig sabihin, na yung ginawang pagtataksil ni Judas Iscariote ang naging dahilan para mabili yung field or yung bukid. Kaya yung nabili na yung bukid na yon, pumunta si Judas Iscariote doon. Nung mabili na yon, pumunta siya doon. Doon siya nagpakamatay. O ngayon, tanggapin natin, halimbawa, punta tayo doon sa senaryo na si Judas nga ang bumili. Totoo naman yun sa ibang banda. Dahil yung pilak, yung 30 pilak, hindi naman pera nung nung mga bumili na makakausap niya Hindi pera niya yun lumalabas talagang siya rin din ang bumili. Hindi lang siya personal na siya ang bumili. Actually, doon nga siya nagpakamatay doon sa biniling lupa na yun Doon siya nagpakamatay. Doon binili nila yon para maging libingan ng mga dayuhan. Doon din siya nagpakamatay. So lalabas, wala pa rin pong kontra doon mga kapatid. Walang walang kontra doon sa mga talata po na yon. Kung ating titingnan yung analysis or kung ating usisain kung ano yung mga pangyayari. Unang-una, masasabi natin siya rin ang bumili, kailang hindi siya ang direktang bumili dahil yung pera na yon, pera ni Judas Iscariote. Yun yung kabayaran sa kanyang pagtataksil sa ating Panginoong Jesus. Yun mga kapatid, sana naiintindihan po ninyo ang mga bagay na ito. Salamat po, yun ang gusto kong i-share sa araw po na ito. At naway, ang amin pong dalangin ay mabuksan ang ating mga isip para maintindihan din natin ang mga bagay na ito. Maraming salamat po sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo sa oportunidad na ito na makapag-share sa inyo. God bless you all.